Neng! Uy! Mabuti naman at nagkita tayo. Naman, sana nagpapapasyal ka naman sa bahay. Wala naman akong kausap dun eh. Kasi lahat ng mga kasama ko dun parang may sarili ng mundo. To si Mark, walang ginawa kundi uminom. Pagkatapos ito naman sina Arlene tsaka sina Reynold eh. Ewan ko ba? Tumigil ng pag-aaral at nagsasasama dyan doon kay Mang Jessie. Lalong-lalo na yan si Arthur. Alam mo, parang ang laki-laki na ng pinagbago niya. Yung palagi maintang ulo. Tapos parang aburido. Minsan iniisip ko, parang hindi ko na nga siya kilala eh. Alam mo yung... Uy, nakikinig ka ba? Tsaka, bakit parang wala kang ayos yata ngayon ah? Utos ni Apo Jessie. Neng, lalong lumala ang pakikitungo ng pamilya ni Mang Arthur kay Lola Gina. Hindi na rin siya kinibo ng sariling anak na si Mark. Dahil dito, sinarili na lamang ni Lola Gina ang mga ganapan sa paligid niya. Hanggang isang araw, nakausap ko na si Mark. Kilala ko yung batang yun. Hindi siya kukuha ng pera dito. Alam nga naman si Jack, ano naman gagawin niya sa malaking pera? Kaya pwede ba umamin na kayo? Na kayo kumuha dito? Ano masama ang mangupit, mga anak? Bakit? Masama naman kumuha ng pera sa inyo? Asawa na kayo ng tatay ko. Kaya pera na rin ng tatay namin yan. Oo nga. Ang damat niyo naman po pala. Kung alam ko lang na ganyan ang pag-uugali niyo, edi sana hindi na lang kami pumayag na pakasalan niyo yung tatay namin. Hindi ako nagdadamot sa inyo. Ang punto ko lang naman, kung humingi kayo sa akin, bibigyan ko naman kayo eh. Hindi niyo naman ako pwedeng pagnakawan ng basta-basta na lang ganito. Gina! Bakit mo pinagagalitan ng mga anak ko? Ano yung sinasabi mong magnanakaw? Kami po ni Reynold, tay. Inuha daw po namin yung pera. Para yun lang? Sisigawan mo ang mga anak ko? Ako nagutos sa kanila na bumawa sa pera, pang donasyon. Kaya po, Jessie, doon sa itatayo naming sambahan. Grabe ka naman, Arthur. Grabe naman kayo. Nakita niyo ba na ginagamit lang kayo ng Jessie niyo? Pinapirahan lang kayo! Lola! Sinabi ko na sa'yo, huwag kang magsasalita ng masama kay Apo Jessie. Lola, huwag na po kayo umiyak. Di ba po, nung umiiyak ako nun, sabi niyo po, huwag po akong umiyak. Kaya tumigil po ako sa pag-iyak. Huwag na rin po kayo umiyak, Lola. Sabi niyo rin po nun, mabait po si Lolo, katulad ni Itay. Siguro po, katulad po ni Itay, may problema lang po si Lolo, kaya po siya masungit. Iyan niyo po, kakausapin ko po si Lolo. Apo, lumalaki ka na nga.
Bata ka pa lang, parang matanda ka na kung magsalita. Ika nga, payakap nga. Ikaw lang nagtatanggal ang lungkot ko eh. Lolo? Lolo Arthur? Lolo? Kita mo, mula nung pinatuloy mo ako dito sa bahay mo, unti-unti nang gumaganda ang buhay mo. Pati itong bahay mo, napapagawa mo na. At tandaan mo, sikreto nating dalawa ito. Arthur. Pinasok ng masamang espiritu ang bahay na ito. Si Jack. Kailangan siyang disiplinahin. Mayroon siyang pinakialaman dito. Ganun ho ba? Jack! Nika! Lolo! Anong ginawa mo kina Apo Jessie? Meron ka raw pinakialaman dun eh. Tatamaan ka sa akin. Wala po! Halika, kina Apo Jessie. Ayoko po! Ayoko po! Ayaw mo, ha? Ayaw mo sumama? Lola! Uy! Arthur! Arthur, wag! Ano ba? Lola! Pwede ba? Ako! Pwede mo ako pagbuhatan ng kamay. Wag ang apo ko! Eh, meron daw ginawang masama kina Apo Jessie yan eh. Dapat yan madisiplina para matuto. Sinasabi ng lolo mo? Sumilip lang naman po ako sa ano niya. O, nakita mo na. Hindi may ginawa ka masama. Ang lagay ba eh, yung mga anak ko na lang ang pagagalitan mo. Paano yan? Hindi mo pagsasabihan man lang? Tama ang lolo mo. Hindi maganda yung nangingialam ka sa bahay na may bahay. Sorry ka sa lolo mo, pati na doon kay Mang Jessie. Ayoko po! Ayoko po bumalik doon! Jack, masama ang sumasagot sa matanda. Baka gusto mo akong pumalo sa'yo. Eh, bakit niyo po ako pinipilit? Ayoko po bumalik doon eh! Ano ko po makakapi ko kayo? Jack! Hayaan mo na. Hayaan mo na yung bata. Totoo naman eh. Ayoko siya saktan talaga eh. Kagaya ng... Gina, alam kong masama loob mo sa akin. Dahil nasaktan kita. Naalaman nga ni Apo Jessie, pinagalitan ako. Sabi nga ni Apo Jessie, mali yung ginawa ko. At yung away daw ng mag-asawa, hindi dapat tumatagal. Kaya patawarin mo na sana ako. Ang hiling ko lang naman sa'yo bilang asawa mo eh. Samahan mo ako kay Apo Jessie. Gusto kong marinig mo yung mga aral at turo niya. Dahil na rin sa pagmamahal at sa kagustuhan ni Lola Gina na maayos ang pagsasama nila ni Mang Arthur, pumayag na rin siyang dumalo sa mga pagtitipon ng malakultong grupo ni Apo Jessie.